Emerging trends in agribiotech, local and international. It is divided into three subtopics. The first one po will be all about crop biotechnology and will be presented by Doc Ray as well. Tomorrow po, we will have discussions on livestock and fisheries biotechnology. So without further ado po, let's get back to it. Let us welcome back on stage Dr. Reynaldo L. Ordonio. Salamat po ulit, and I hope you had delicious snack and nasatisfy kayo. So tuloy po tayo sa ating diskusyon, and this time I will be talking about emerging trends in agribiotech, and I will be focusing on gene editing and new breeding techniques para hindi kayo masyadong ma-information overload. So bite size lang kung ano lang yung kaya natin for this session. Okay, let's begin. Ayan. Magkaroon ulit tayo ng refresher para mas ma-inculcate yung concepts from the previous presentation. Okay, so kumbaga sa tao, we have um, countless number of cells in our bodies. Pinag-aaralan na po ito ngayon ng mga bata. Yung mga curriculum ng mga bata ngayon sobrang intense na eh. Kahit yung mga DNA, pinag-uusapan na rin, pinag-aaralan na rin sa school ngayon. Kaya kung meron kayong mga anak or maliliit na bata pa na anak, maganda rin na ma-refresh kayo about sa mga ganitong usapan. Okay, so back to what I was talking about, the cell. Inside the cell, there are chromosomes. Doon sa nucleus muna. So within the cell, there is a nucleus. Nucleus. And inside the nucleus, there are chromosomes. In the case of humans, we have 46 chromosomes. Yung diploid. Pero divided by 2, that is haploid. So the chromosome, if stretched, is composed of proteins and also DNA. No? And yung DNA na yun, that is the genetic material. And dun sa stretch ng DNA pa na yun, andun yung tinatawag natin na gene. So narinig nyo na ba yung it's all in the genes? Yes. It's all in the genes na terminology or na expression. Kasi yung gene na yun, yun yung ipinapamana natin dun sa next generation. And did you know na it is subject to mutation? Kaya nga nung nakwento ko kanina, biglang nagkanunal ka, samantalang nung bata ka, ang flawless nung face, no? Or nung braso, pero ngayon mas marami ng nunal. It's because of spontaneous mutations. No? The gene is subject to mutation. Pag sinabi nating mutation at spontaneous, bigla na lang nagkaroon ng change doon sa sequence ng DNA. Kagaya nito, ito yung normal gene. So nag-i-encode siya or gumagawa siya ng normal na protein. Pero kung sakaling magkaroon ng change in the letter or nagkaroon ng deletion doon sa DNA sequence, pwedeng magkaroon ng mutated gene. Pwede siyang maging sense mutation na normal pa rin yung protein na pinoproduce niya, or pwede siyang magkaroon ng nonsense mutation na nagkakaroon ng loss of function or nagiging abnormal yung protein na naproproduce niya, so hindi nagpa-function na maayos. So, tingnan natin ng sobrang zoom, mag-zoom in na tayo doon sa mismong DNA kung ano ba yung nangyayari during mutation. Ito yung mundo na ginagalawan ko. So ito yung DNA sequence. Yan. Kumbaga, ako kinuhanan ako ng DNA, tapos kinukompare ko doon sa anak ko. No? So i-compare natin ano ba yung pagkakaiba natin. Bakit ba mas matangkad ako or ba't meron akong sakit na ganito. So makikita natin dun sa DNA na to, ang normal niya is ito yung reference genome. Kumbaga ito yung human genome natin. Dun sa lugar na yun, dapat letter T ka. Letter T. Pero in this case, guys, itong mga to, ito ay Nippon Bare or Japonica variety, galing sa Japan. Samantalang itong dalawang to, galing sila sa Pilipinas. Mag-ama sila or mag-ina. So, offspring niya tong isang to. Ito yung original na variety. For example, IR64 siya. So, letter C siya.
Pero yung sa Japonica, letter T. It's normal kasi nga, Japonica yun, galing siya sa Japan na variety. Samantalang ito, galing sa Pilipinas, IR64. Kaya normal lang talaga na may pagkakaiba sila. Pero hindi normal ay yung anak niya. Yung anak niya, di ba Pilipino siya? Nasa Pilipinas itong variety na to. Yung anak niya, dapat pareho sila na letter C. Pero in this case, nakikita niyo yung anak niya, letter A, dito sa lugar na to. So that is a very clear indication of a mutation. So that will explain yung pagkakaiba nilang dalawa. Bakit yung anak, for example, mas matangkad o kaya mas marami siyang ani. At maliban dyan, meron pa uli silang pagkakaiba dito sa lugar na to. Whereas itong part na to, letter G dapat siya, naging letter T itong anak niya. So yun yung pinag-aaralan namin, yung mga mutation. Kaya nga meron tayong term na DNA fingerprinting, narinig nyo na ba yun? DNA fingerprinting. Kasi para siyang fingerprint natin, yung DNA na meron ako ay different dun sa DNA ng kapatid ko, ng magulang ko, kahit sino. Kasi very unique yung fingerprint. Kahit kakambal mo, magkaiba din kayo ng fingerprint. So ito yung DNA fingerprinting naman na tinatawag. Hindi yung fingerprint na literal, kung hindi, yung fingerprint mo base doon sa nilalaman ng DNA mo. So pwede kang magpa-sequence ng sarili mong DNA, ikumpara sa normal na tao, and then tingnan kung ano yung mga pagkakaiba. Doon mo ma-assess kung bakit ikaw ay ikaw, no? So bakit ikaw ay meron ganitong klase ng mga sakit? Bakit prone ka sa cancer? So ngayon ay nagiging mas mura na yung technology. Yung dating papasequence mo yung genome mo, na it will take years bago ma-complete yung Human Genome Project, naninig ba yun? Sinequence yung whole genome. Pero ngayon, in just a matter of a few days or 1 month, makukuha mo na yung complete na genome mo at ma-analyze mo na yung mga problema kung saan nagagalit yung problema. So ganun din sa rice or other crops, pwede nang mapa-sequence. In fact, marami ng mga reference genome. Yung genome ng, halimbawa, genome ng rice, meron na tayo for indica, meron na for Nippon Bare, meron na for mango, ganyan for cassava. Lahat na halos ng crops ngayon, meron na silang genome. Meron na nga tayong Philippine Genome Center, naninig nyo na ba yun? So sila yung nagsisequence ng mga genome ng iba't ibang mga crops, hindi lang crops, bacteria, ibang living organisms. At mas mabilis na yung proseso at saka mas precise na, mas mura na rin. Kaya makakaasa tayo later on, parang documented na halos lahat at pwede nating i-compare yung iba't ibang varieties sa isa't isa. Pwede na rin tayong mag-customize. Pwede na tayong gumawa ng sarili nating mutation, kumbaga, or edits ang tawag dyan. Kasi pupunta na tayo ngayon sa discussion about gene editing. Kaya ako mini-mention ito sa inyo. Ito natural lang siya na mutation. Pero what if tayo na yung gumawa ng mutation para doon sa eksaktong gene na yon ay ma-change natin at mag-induce natin yung gusto natin mismo na trait. Halimbawa, sa rice, gusto ko mas maani siya. So i-edit ko tong part na to. Or gusto ko maging resistant siya sa ganitong disease. You simply edit the gene. Kaya gene editing. Okay. And by the way, ito, alam din natin kung ano yung address niya. Kung magdi-deliver ka ng Shopee, dapat alam mo kung saan mismong bahay, kaninong tao pupunta. Ganon din yung gene editing. Dapat alam mo kung ano yung mismong chromosome, anong mismong lugar yung pupuntahan o i-edit mo. Okay? So very precise siya. Hindi na siya gaya noong genetic engineering dati na hindi natin makontrol kung saan pupunta, kung sa Luzon, Visayas, or Mindanao. Ngayon, eksakto doon sa address na yun, doon siya magkakaroon ng change. Okay, so ganun na yung technology ngayon. Okay, so in early 2000s came genome editing. So very relatively new technology itong gene editing or genome editing. At very precise siya kasi merong guide RNA siya. Kumbaga merong
nag-aakay sa kanya papunta doon sa address na yon, facilitated by the guide RNA. Tapos, meron siyang kasamang taga-cut. So, dadalhin ako. Meron akong misyon. Ako sundalo ako halimbawa. Ipapadala ako sa bahay ni Sir Paulo. Yan. So, doon ko gagawin yung mission ko. Kung ano man yung mission na yon. At in this case, pero hindi lang ako mag-isa. Merong sumama sa akin. Kumbaga merong taga doon sa lugar niyo, halimbawa barangay kapitan, sinamahan ako papunta doon sa lugar niyo. So yun yung guide RNA, yung kapitan, yung barangay kapitan. Ayan. Tapos, doon ko nagagawin yung mission ko. Kung pupusasan ko ba siya, or bibigyan ko ba siya ng regalo, or kaban ng bigas, ganun. In this case, pag nadala na ako doon, ikakat ko na yung DNA. So pag nag-cut, mapuputol siyempre yung DNA. It's up to the cell now kung paano yung gagawin niya. Siyempre, i-repair niya yun automatically. Pero doon sa repair na yun, doon na nanggagaling or nangyayari yung magic. Doon na nag-change yung DNA. Okay, tingnan natin. So, balikan natin yung sitwasyon, yung history. Dati meron tayong genetic engineering era. Yun yung terminology. Genetic engineering. Yun yung na-invento kasi na unang term. Kaya wala tayong magagawa. Yun na yun eh. At ang karakteristik niya, gaya ng sabi ko, random siya. Hindi natin makontrol. Pero now comes the gene editing era. So meron kasi mga nagtatanong, di ba pareho naman yung genetic engineering sa gene editing kasi pareho naman na may namomodify na gene na i-engineer mo, ganyan. Pero ang katotohanan, magkaiba sila. Pareho nga silang genetic engineering in a sense. Pero itong genetic engineering na unang terminology ay random. Hindi natin makontrol. Whereas ito, very precise. Yung precision ang pinag-uusapan. Kaya nagkaroon sila ng pagkakaiba. Kaya nga nung pinakita ko sa kanya, kanina sa inyo, eksakto doon sa mismong address ng DNA doon. So ganun siya. So hindi sila pareho. It's because of the precision na wala doon sa unang version, unang technology. Ayan. So I hope malinaw sa inyo yun kasi doon kadalasan una nagkakaroon ng confusion doon sa public. Okay, kung ano yung gene editing at yung advantage niya. At ito yung mga gene editors natin. Merong CRISPR-Cas9, ito yung pinakasikat. Kagaya nung nabanggit ko kanina, sinasamahan ng guide RNA papunta dun sa lugar at mayroong taga-cut. Tandem sila na nag-work together para i-cut yung DNA. Bakit ba natin kinakat? No? Bakit natin kinakat? So ito muna yung action ng taga-cut. Makikita nyo yung DNA, I hope matrace nyo. Buo pa siya, then ikakat niya yan in just a matter of seconds ay bilang naputol. Napansin niyo ba yun? Naputol yung DNA. Ayun, yun na naputol, no? So yun yung actual na live na function noong Cas9 na pinuputol niya yung DNA doon sa exact na address. Siyempre, pag naputol yun, malaking problema yun sa cell. Parang yung kuryente natin, pag naputol, di walang dadaloy na kuryente. Kailangan natin i-repair. Non-negotiable yun. So, i-repair niya ngayon yun. Pero during the process of the repair, hindi siya perfect. No one is perfect, sabi nga. Nung ni-repair niya, nagkaroon ng mali. Ibang base yung nailagay. O kaya, nagkaroon ng mas marami pang deletion. Yun. So, kung sana ay perfect siya, mababalik lang yung original na estado niya. No? Walang change, no change. Pero dahil hindi siya perfect, nung ni-repair niya, na mali siya. Kaya tuloy, nagkaroon ng mutation. Yung pinakita ko na sa inyo, yung comparison ng anak at saka noong ama or ina. So, ganun yung magic. Yun yung pinapakinabangan o tinitake advantage ng mga breeders. Yung lapse or yung imperfection ng ating repair mechanism. And then, meron pang ibang taking advantage, yung pagpasok naman. Pwede tayong gumamit ng, kumbaga, template
para magpasok doon sa brick. Di ba putol siya? Gusto nating tapalan ng parang band-aid na just so merong papasok na DNA fragment doon sa lugar na yun. So it could be short or it could be long. So ibig sabihin nun, magkakaroon ng dagdag na sequence or letters doon sa address na yun. And again, that will result in a mutation pa rin. Basta merong pagkakaiba, mutation yun. So in that sense, pwede tayo magpasok ng panibagong gene, panibagong katangian. Halimbawa, yung golden rice, pwede mong ipasok doon. Magiging golden rice pa rin. Eh bakit? Yung dati namang golden rice, genetic engineered naman yun. Ito, gene-edited na golden rice. Ano yung pagkakaiba? Yung genetically engineered na golden rice dati pa, ang daming prosesong pinagdaanan kasi very random siya. Ang daming events na nagawa. Pero ito exact doon sa address na yun, doon muna ginawa. Precise yun. Oo. Shortcut ka na ng mahabang panahon ng screening kasi itong technology na to ay very precise na siya. So, instead na nag-type ka ng makinilya noon, ngayon, nagta-type ka na using AI, kahit yung voice mo pwede na, di ba? Or just simply typing. Ganun na tayo, ka-advance ngayon. And ibig sabihin, pwede ka ding makagawa ng GMO. Basta nagpasok ka dito ng, kung halimbawa, pinasok mo foreign gene galing sa ibang species, ibang genus, ibang klase ng halaman. Pwedeng maging GMO yun. So ito pa yung isang kailangan nating i-watch out. Sometimes, ang thinking is kapag gene-edited ay lahat ay non-GMO. But actually, we can use gene editing para makakreate din ng GMO. Kumbaga, dual purpose siya. Pwede kang gumawa ng non-GMO, pwede ka rin gumawa ng GMO kung gusto mo. Pero again, very precise na yung pag-develop mo, hindi na siya kagaya nung dati na mas matagal, mas random. Meron po bang tanong na gets po ba yun? Na-gets po ba? Okay, so I hope na gets natin yun. Yun yung isa pang gusto natin ding ma-explain natin na mas mabuti doon sa public na porque ba gene edited yan, automatically non-GMO na. Tanungin din natin kung anong klaseng gene editing siya. Nagpasok ba ng fragment or nag-delete? At ngayon, paano naman natin ina-atake yung DNA? Halimbawa ito, di ba plant cell, yung plant cell may bakod siya, meron siyang cell wall. At saka rigid yung cell wall ng plants, hindi kagaya ng animals na meron lang siyang manipis na cell membrane, isang layer lang yung kanyang coating. Pero dun sa plants, cellulose, meron siyang cellulose layer dito. Mas mahirap siyang pasukin. So gumagamit tayo ng bacteria, agrobacterium. In nature, ang trabaho talaga ng agrobacterium ay mag-cause ng disease. Kumbaga nagkakaroon ng tumor yung halaman pag in-infect siya ng agrobacterium. Nagkakaroon ng tumor, nagkakaroon ng mutation kasi nagpapasok siya ng sarili niyang DNA. Yun yung trabaho talaga niya sa nature. Pero ginamit siya ng mga scientists para instead na yung DNA na nagkukos ng tumor, yung ipasok niya, yung DNA na napapakinabangan, yung beneficial, ang ipapasok instead. So sa madaling sabi, yung DNA na laman niya, papasok dito sa loob ng cell, papasok din siya doon sa loob ng nucleus hanggang sa makita niya yung exact na delivery address. So doon niya na gagawin yung editing, tsaka precise. And kapag naipasok yun, at pinarami mo na yung single cell na yun, naging halaman na siya, doon mo na mapapatunayan na talagang naipasok nga yung DNA na yun doon sa kanya kasi nagbago yung kanyang itsura. Ayan. At ano ba yun? Yun yung clumps ng
cells. Parang ito yon pero clumps lang siya. At yun yung ini-inoculatan or ini-infect ng agrobacterium. Dahil yung mga yan na nasa petri dish, magiging halaman yan later on. Sila yung magiging halaman. Yan. Okay, so yung mga nabanggit ko na CRISPR-Cas9 ay under dito sa site-directed nucleases. Lahat tong mga to na bagong tools ngayon na available sa breeders ay pwedeng gumawa ng non-GMO. So hindi ko siya i-discuss sa inyo lahat, no? Hindi ko i-discuss, pinapakita ko lang. Ayokong ma-overload kayo ng information. So dito lang tayo. Ang gusto ko lang i-emphasize dito, itong mga bagong tools na to, available na siya, emerging na siya eh. Pwede na nating magamit later on. So yung title ko ay emerging kasi sa Pilipinas, yung mga gene-edited, wala pa naman talaga tayong na bibili sa market. Meron na mga na-approve pero it still takes time bago sila makarating doon sa market talaga sa mga grocery. Kagaya nung non-browning banana, approved na siya. And meron pa yung tomato, no? Yung tomato, nagaba tomato. So ito yung pinaka-common, yung kinukwento ko sa inyo na CRISPR-Cas9 na nagka-cut. Okay. Okay, and I was also involved in creating the policy na banggit na ni Sir Ray kanina, Raymond. At dito si Raymond din nasa. Ayun, si Ray. May nag-improve, nagkaroon ng, nag-level up si Raymond. So, ayan, ito yung policy. Kasi kapag wala tayong policy, kahit na meron tayong technology, hindi siya magagamit sa laboratory or ma-hamper yung ating trade, yung research. Kaya kailangan talaga. So, naka-create ng first policy under NCBP noong 2020. Pero nag-start kami noong 2018. Matrabaho din siya. Pero very enriching siya at nakakatulong din tayo. So, yun yung output. Kumbaga, na-delineate namin kung ano yung dapat na i-regulate at ano yung hindi dapat i-regulate. Kung ano yung magiging GMO, sila yung masasubject pa rin sa existing regulation. Pero kung sino yung walang foreign gene, walang transgene, sila yung i-exempt. So, ganun lang kasimple yun. At may guidelines na rin na na-create under the DA at functional na yung ating guidelines and yung regulation natin. When it comes to gene editing, kapag yung gene editing mo ay nagpasok ka ng DNA na galing sa ibang halaman or ibang species, magiging GMO yung kalalabasan mo. So, mariregulate yan under sa batas natin. Pero, kung yung gene-edited na product mo ay wala namang foreign gene, magiging non-GMO siya. So, sabi nga ni Sir Raymond kanina, hindi porke it is not regulated as a GMO, hindi na siya regulated. Mariregulate siya as a conventional product. So, mag-a-apply pa rin yung mga safety, pero sa mga non-conventional naman yun, hindi naman siya masyadong big deal. Okay. So, yung development ng mga products of modern biotech, particularly yung sa golden rice before, matagal na proseso din yung pinagdaanan. But we ensure the public na yung proseso was strictly monitored by the different agencies as mandated by the law. So sa JDC natin, or Joint Department Circular, andyan yung nabanggit na ni Sir Raymond kanina na different agencies. Mula doon sa laboratory hanggang sa ma-release na yung produkto. So andun pa rin yung stewardship at regular monitoring. So makakaasa tayo sa safety ng mga products na na-produce. Safety when it comes to humans, human health and environment, even animal health. Pero, in the case of gene editing, no, instead na mahaba yung proseso, magkakaroon ka na ng shortcut.
Kasi once na makatanggap ka na ng certificate of non-coverage, magja-jump ka na, papunta ka na sa pag-deploy or pag-test as a conventional variety. Yun yung emphasis nitong figure na to, na hindi na namin kailangang bunuin yung 15 years na binuno namin sa golden rice. Kung gene-edited siya at wala namang foreign gene, so ibig sabihin hindi na to golden rice, ibang usapan na yun, ano, ay magiging shortcut na yung proseso. At kapag shortcut, mas makakarating na siya ng mabilis doon sa farmers, sa consumers. Doon na magkakaroon ng realization yung ating objective na matagal na makatulong sa public. Yan. Kaya we came up with the policy to exclude products of gene editing that do not possess transgenes or foreign genes para matranslate agad yung research into something productive. So ano na ba yung mga na-approve sa Philippines using our functional policy on new plant breeding techniques or plant breeding innovations? Ang una sa lahat, pinakauna sa lahat was the non-browning banana by Tropic Bioscience of UK. Na-approve siya noong March 15, 2023, and it only took 26 working days bago siya ma-approve. No? Pero parang may 26 working days yan, hindi naman siya tuloy-tuloy. Yan. And then aside from that, ang sumunod ay yung, again ito yung non-browning banana. Dalawang events pala yun. Ayan. So, ang benefit natin mula sa non-browning banana ay reduced browning kahit na masaktan yung fruit, ma-slice or ma-expose sa hangin dahil na-knock-out yung gene na involved doon. So, the flesh stays fresh, firm, and yellow for a significantly longer window without altering the trait's natural flavor or texture. So just imagine yung benefit nito sa farmers kasi you can still enjoy a few more days bago siya mabulok, di ba? So pwede siya ma-transport ng mas matagal at ma-store ng mas matagal. And then dito naman tayo sa so because of that, it fights food wastage and post-harvest losses. Next, yung high GABA or gamma aminobutyric acid tomato. Ang developer naman nito ay sa Japan, Sanatech Seed Company Limited. CRISPR-Cas9 yung ginamit. Ano naman yung meron siya? Meron siyang 4 to 5 times higher levels of the amino acid, gamma aminobutyric acid. Ano ba yung GABA? Para siya sa relaxation, para sa stress reduction, and lowering of blood pressure. Di ba? Kakain ka lang ng tomato, marirelax ka na, magkakaroon ka na ng better health. Maalagaan mo na yung cardiovascular aspect mo. Approved on May 2, 2024. So, yun yung technology na nata-translate into something beneficial at may impact. Yun yung gusto natin. So now na meron ng policy, ay na-streamline na natin yung regulations. Ano yung dapat i-regulate, ano yung hindi dapat i-regulate. And then better way of boosting trade, pwede nang, ayun nga, pumasok na nga yung non-browning banana sa Pilipinas at saka yung GABA tomato. So nabuboost natin yung trade na. And then innovation catalyst din siya. Mas may encourage yung mga local researchers para mag-research dito. At yung researchers abroad naman para magpasok din ng produkto dito for research. Okay. Ano yung mga local gene editing initiatives na ginagawa dito sa Philippines? Sa IRI or International Rice Research Institute sa Laguna, they have been working and in fact completed the gene editing of rice with broad spectrum resistance to bacterial leaf blight. No? Yung bacterial leaf blight, isa sa mga major diseases of rice sa Philippines. Naninilaw yung mga dahon na na-infect ng bacteria. At yung broad spectrum na lines nila,
makikita nyo na despite the infection, walang lesion, walang yellowing. Ganun yung effect niya. At meron din silang tungro-resistant na rice na na-develop din. Isa uli itong major disease of rice sa Philippines, yung tungro. And nag-develop din sila ng rice with higher yield. Kaya lang, wala pang na-commercialize. Kasi wala pang policy noon. But later on, because of the policy that we have now, pwede na mag-proceed rin lang. Malamang ito, na pag-usapan namin, ito-transfer din nila sa PhilRice para i-test at i-register as a variety para magpakinabangan na. And ako naman, sa PhilRice naman, ito naman din yung mga ginagawa namin para makapacitate yung institution namin, ay nag-conduct din kami ng the same gene editing initially. Tapos, unti-unti, nag-venture kami sa other traits. Like ito, yung rice na mas may extensive na rooting or lateral root formation para sa defense niya against sa drought. No? And drought at saka mas better yung absorption niya ng nutrients. At saka ito yung isang nakakaakit sa gene editing. Maliban sa very precise siya, umiiksi din yung panahon para i-develop yung materials. Halimbawa dito, conventional breeding, yung normal na pag-aasawahin mo yung palay, marami kasing dinadaanan yun. May development phase, breeding strategy, genetic hurdle, ipapa-uniform variety mo pa siya, validation sa field. So, sa conventional, sa madaling sabi, sa isang trait na i-improve mo, halimbawa disease resistance, it will take you 8 to 12 years to complete. Pero sa gene editing, for the same single trait, 2 to 3 2 to 3 na lang. years lang. Oh. Under ideal condition yan siguro sa abroad. Sa Philippines kasi medyo may procurement problem din tayo Natagalan lang kami sa pag-procure yung mga kailangan yung pag-order. So pwedeng slightly higher dyan. And then kapag dalawa naman yung traits na tatrabahuhin mo, sa conventional, 12 to 15 plus years yan. So nadoble mo, matatagalan pa. Whereas, for the same two traits sa gene editing, 3 to 4 years lang. Hindi masyadong nalalayo dito sa isang trait. In fact, habang dumadami yung ini-edit mo, mas lalong nakikita yung drastic na pagkakaiba ng conventional sa gene editing in terms of the speed. Kasi multiple na para kang nagkaroon ng 8 kamay na sabay-sabay nagtatrabaho compared dun sa normal lang na tao na may 2 kamay. So ganun siya kabilis at powerful at ka-precise at the same time. Kaya potentially, meron talaga siyang promise itong gene editing. Kaya na-attract ang marami. At we hope na dito sa Philippines talagang mapakinabangan natin yung gene editing to improve our varieties. Tapos, sa UPLB naman, they are working on non-browning eggplant. So, parang the same din para kanina hindi sa madaling mabulok. yung sa mushroom, the same din siya. Non-browning mushroom, nasa US. And then, low phytic acid corn, sa nutrition naman yan, and high lycopene tomato. Habang mas pumupula yung tomato, mas tumataas yung content niya ng lycopene. And virus-resistant papaya din under IPB. Okay, sa global naman, international naman tayo, yung mga available na at posibleng pumasok na rin ng Pilipinas very soon. No? Kasi nauna na yung GABA tomato at saka yung non-browning na banana. Yun pa pala. Maliban dun sa non-browning mushroom pa. So, one is CRISPR mustard greens from the USA. Pairwise ang nag-develop nito. Ang trait nito ay for consumer preference kasi wala na siyang sharp, pungent, or bitter bite typical of mustard greens. So it tastes like romaine lettuce but keeps all the dense nutrition of kale. Ayan. So nai-improve yung preference ng consumer. And then another one is disease-resistant wheat from China. Okay, so developed by the Chinese Academy of Sciences for cultivation in China, resistant to powdery mildew.
destructive fungal disease. Nababawasan din yung pag-spray ng mga fungicides because of this. And kahit nasa China siya, posibleng makarating pa rin sa Pilipinas as a product naman. As like bread or pastries, for example. Then, high oleic soybean, USA. Ang developer nito ay Calyx Incorporated. Yung oil niya contains 80% heart-healthy monounsaturated oleic acid. Yung normal na soybean has 55% lang ng oleic acid. So, bumibili ba kayo ng olive oil? Sinong gumagamit ng olive oil? Ayan, di ba, ang mahal niya. Pero alam natin na healthy siya sa heart. Kaya kami, kahit yung nanay ko kasi may problem siya sa puso. Kaya inaawitan niya ako palagi bumili ng olive oil. Mahal lang. Pero mahal siya, di ba? So, itiisin mo talaga. Pero beneficial siya, so bumili. Pero ito, yung soybean na to, ay pareho na sa olive oil yung profile niya. So, di ba? Seed oil siya. Usually, mas mura dapat yan. Yung mga seed oil, yung canola oil, seed oil yung mga yun. So, hindi sila masyadong stable under high heat kapag nagpa-fry. Pero yung olive oil ay stable siya. So, mas healthy siya. Ayan. Has longer shelf life then, stable under high heat, and eliminates the need for artificial hydrogenation. So, can you imagine na sa soybean, pwedeng maging kalidad ng olive oil, yung oil niya at healthy. Ayan. Next, ano pa? Gene-edited high-yield rice sa China. So, mas mataas yung ani niya, higher killer counts, and more grains per panicle, better architecture. Because they turned off some genes. And lastly, CRISPR waxy corn, USA. Developed by Corteva AgriScience, na knock out nila yung waxy gene in high-yielding corn varieties. So, nagkaroon ng 100% amylopectin, kaya waxy siya because of the amylopectin. Candle wax-like internal structure. So, ginagamit siya as a thickener and stabilizer in everyday foods like puddings, yogurts, sauces, as well as in paper manufacturing. Yan. So, we can expect na baka in the near future, makapasok na rin itong mga to sa Pilipinas using the same route as non-browning banana. So, key takeaways, gene editing is an improvement over genetic engineering in terms of precision. So magkaiba sila ng era sa ating timeline. Gene editing mainly produces non-GMOs but also GMOs. The policy on plant breeding innovations is now functional in the Philippines. Non-GMO products of genome editing are exempted from the biosafety regulation. Different institutions in the Philippines are now capable of genome editing, and other gene-edited products developed abroad are ready for adoption and entry into the Philippines. And I would like to leave you with this statement. So since communicators po kayo at we reach out to the public, you are the bridge. The biggest trend in agri-biotech isn't just happening in the lab. It's happening in how the public accepts it. If the science moves forward, but public communication lags, the innovation stays trapped in the greenhouse. So kayo po yung susi, kayo yung bridge. Kaya magtulong-tulong po tayo. Ayan, with that, maraming salamat po ulit.